tayong manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, salamat muli sa pagkakataon na binigay mo sa amin sa gabing ito, na kami, O God, ay muling makinig sa Asian Midweek Service na ito. Thank you, Lord, that through this Asian Midweek Service, O God, ay nagkakaisa po kami even online. Thank you even for sa presence, O God, ng bawat isa in this church. Thank you, Lord, and may you bless each one. Open our hearts, open our minds, O God, para maintindihan po namin ang iyong mga salita na iyong ibibigay sa amin, O God. At even po, help us to enjoy in your presence tonight. Yes. Thank you so much, even lahat ng nakaka-join sa online. I-bless mo din po ang bawat isa. Yes. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. We praise you. May your name be glorified and be exalted tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Pwede po tayong makaupo. Hallelujah. God is good. All the time. Hallelujah. Mga anak ng Diyos ay nakangiti. Amen. Amen. Kaya ngitian mo yung katabi mo because sabi niya, laughter is a good medicine. Amen po ba? Hallelujah. Para mapawi yung mga pagod natin ay mag-smile tayo. Lahat po ng bagay ay mahal, pero yung smile po natin ay libre lang po, mga kapatid. Amen? Kaya huwag po natin ipagdamot yung ating ngiti sa bawat isa. Dahil sabi nga na, give your smile to everyone, but give your heart to only one. Hello? Amen. Give your smile to everyone. So, greetings po sa ating Tatang Bishop. Thank you, and Mother Adeline, even po yung Asia Overseer natin, Bishop Evelyn, at sa lahat po ng naka-join sa Asia Midweek Service na ito. Amen? Hallelujah. It's a great privilege na ginawa po ng Panginoon para tayo ay magkasama every Wednesday po, na kahit online ay wala pong malayo kung ang Panginoon siyang magtrabaho. Praise God. So ang ating pong topic ngayon is wala pong iba kundi yung theme natin sa John 4:23 to 24. Yun po yung pag-usapan natin at basahin natin. Hallelujah. Dahil ito yung tema natin this year. Okay. Sana habang binabasa po natin ay nasasabi po natin sa ating sarili. Okay? Dahil itong mensahe ay para sa ating lahat. Okay. So sabi niya po dito sa John 4:23 to 24, sabi niya dito is, yet a time is coming and has now come. Darating po ang araw, sabi niya, at ngayon na po ang araw, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Ito po yung naghahanap po ng Panginoon, yung tunay na nag-worship sa Kanya. Sabi niya, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Amen? So dito sabi niya, naghahanap ang Panginoon ng tunay po na nagpupuri sa Kanya. Amen. Amen. Hindi niya po hinahanap yung magaling. Hindi niya po hinahanap yung matagal. Pero ang hinahanap niya po dito, mga kapatid, ikaw at ako, na sabi niya yung true worshipers na nagpupuri sa Panginoon sa espiritu at katotohanan. Amen. Amen? Hallelujah. So, God is, sabi niya, God is looking for worshipers. Ito po yung sabi niya na yung nag-worship na galing po sa puso. Kaya kung tayo ay mag-worship, mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay. Hello? Amen. Kaya dito po is kung meron pong true worshipers, meron din pong hindi. Amen? Kasi sabi Amen. niya, ang Panginoon naghahanap ng true worshipers. Hindi po yung pakunwari. Sabi nga dito na, kung merong totoo, meron palang hindi totoo. Kasi true worshipers ang hinahanap ng Panginoon. Whoever you are, whatever is your background, God wants your worship. Amen. At ang gusto po ng Panginoon yung pagpupuri natin sa Kanya. Kung bakit ka nilikha at bakit nilikha ako ng Diyos, ay para may magpuri sa Kanya. Yun po yung layunin niya. Hala? Yun po yung purpose niya, para may magpuri sa Kanya. Okay, so, here ay sabi niya po, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Lalong-lalo po that we are in the end times. Wala po tayong magawa. You know, worship is a very powerful weapon.
against the enemies, mga kapatid. Kaya ito po yung hinahanap ng Panginoon sa iyo at sa akin. Hindi po yung kagalingan natin. Hindi po yung kung sino tayo, anong tagal mo, kailan ka naka-church. Ang importante po is yung tunay na pagpupuri sa Panginoon. Yun ang hinahanap niya. And sabi nga dito, worship is a powerful weapon against the enemy. So, ako din po na-experience ko ito kasi kung magulo yung isip ko at kung parang hindi mo maintindihan, But if you worship God, if you listen to music na nanggagaling sa Panginoon, talagang it ignites the inner man of you. Na meron pong nababago sa puso mo, meron pong nababago sa pag-iisip mo kung ikaw ay nag-worship sa Panginoon. Kaya dapat, ang Panginoon po yung pag-worshipan natin. Amen? Maging aware din po tayo sa ating pinapakinggan. Kung ang palagi mong pinapakinggan na awit ay sa makamundo, ay talagang nahihila ka sa makamundong bagay. Pero pag ang Panginoon, ang pinupuri mo, ay napapalitan ng kagalakan yung pagod mo, napapawi, at napapalitan po ng kagalakan niya, nagkakaroon ng nai-enjoy mo po yung pag-worship sa Panginoon. When the presence of God is there. Dahil sabi niya po sa Psalms 22, verse 3, God inhabits the praises of His people, or God dwells in the presence of His people. Na kung tayo po ay nag-worship sa Kanya, ay yung kung tinatanong tayo. Hello? Amen. Kasi ba yun? Amen. Kasi sabi niya na, yung kung dwells means yung andyan siya sa ating kalagitnaan kung tayo ay nagpupuri sa Kanya. Kaya as we worship God, di ba kanina nag-worship tayo, nag-praise tayo, as we lift up our hands, talagang nalalaglag po kung ano yung problema sa atin. Okay? Dahil God inhabits the presence of His people na pag hinaharana, ito po yung pagpupuri natin sa Kanya ay parang paghaharana natin sa Kanya. Sino bang nakaharana dito, di ba? Sabi nga nila yung mga iba ay magaling magharana. Kaya yun yung nagpamahal sa Kanya. Hallelujah. Tayo din sa ating paghaharana sa Panginoon or pag-aawit sa Panginoon ay talagang itinipingin niya yung mata niya sa atin at yung nagbibigay ng kagalakan in our inner man. Yung pong espiritu natin, yung isip natin ay talagang merong nababago. Hello? Amen. Kasi yung Diyos po na tunay na Diyos ang ating pinaglilingkuran. Hindi ba natin na-experience yun? Many times na-experience ko din po sa aking buhay. Kung problemado ako, kung ano-anong iniisip ng isip ko, when I worship God and when I listen to music, na godly music, ay yun po ay nagkakaroon po ng magiging kalmado ang isip. Hallelujah. At dito po sa Acts 16, 25 to 26, dito natin po makita na worship brings freedom. Amen. Amen. In the life of Paul and Silas, nasa bilangguan po sila. Pero nung sila ay nanalangin at nagpuri sa Panginoon, meron pong nangyari. Okay, sabi niya, basahin po natin, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Sa 26, suddenly, nung sila po ay nag-worship, mga kapatid, anong nangyari? Suddenly, ayan, biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Suddenly, mga kapatid. Kaya kung tayo ay nagpupuri, nag-aawit sa Panginoon, ay suddenly may mangyayari. Amen ba? Amen. Hallelujah. Kaya kung tayo ay magpuri, yung galing sa ating isip, galing sa ating puso, huwag nating pansinin yung katabi natin. Hindi ba natin na-enjoy na kung nag-worship tayo sa Panginoon, kahit lumuluha tayo, ano na lang, basta na-enjoy mo yung pagpupuri mo sa Panginoon at meron pong nangyayari. Gaya din po nila Paul and Silas, nung sila ay umawit sa kalagitnaan ng gabi, kalagitnaan ng gabi or kalagitnaan ng maraming problema. Hello? Ay, powerful po itong pagpupuri na ito, mga kapatid. Hallelujah? At anong nangyari, sabi niya? At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Nayanig po yung bilangguan dahil nasa kulungan po sila ng bilangguan. Ibinilanggo po sila dahil sa kanilang pag-share ng Word of God. Okay? At dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay nabilanggo. Kaya nung nasa bilangguan po sila,
sa midnight or hating gabi, ay nagwo-worship pa rin sila. So anong nangyari? Nayanig po ang bilangguan. O, ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Hallelujah! Kaya makita po natin that God is a chain breaker. Amen! Amen. Miracle worker, promise keeper ang Diyos na ating pinagsisilbihan. Kaya kung tayo ay mag-awit, tayo ay magpuri, let us, yung purihin po natin na galing sa ating puso. Alam mo naman, ma-feel mo naman kung nang gagaling sa puso mo yung pagpupuri mo at hindi eh. You can feel it in yourself. Yes. Amen? Amen Kaya po. kung nag-worship po tayo, imbis na malungkot tayong nagpunta dito, if we worship God, ay napapalitan ng saya. Because there is joy, joy, joy in the presence of God na ating inawit. Amen po. Kaya ito po ay very powerful weapon na ito. Hindi na kailangan mga bodyguard, hindi na kailangan ang Armalite. Ang kailangan po natin ay pagpupuri, tunay na pagpupuri sa Panginoon. At makita po natin kung paano tayo isi-save or kung paano po tayo pakakawalan ng Panginoon sa lahat ng mga tanikala or lahat ng nakabilanggo sa atin. Hallelujah. Amen ba? Amen. Ano ba yung mga bondage natin? Ano ba yung nakatali sa atin? Ito po yung mga vices, ito po yung mga anong tawag doon? Yung pong habits, bad habits. O siguro alcohol, yung pag-iinom, ayan. Ito yung mga vices na ito nakatali sa isang tao, ito ay nakakasira sa ating katawan. Remember that our body is a temple of the Holy Spirit. Amen po ba? Ito po yung sugal, yan, pag-iinom. Alam ba natin, dahil sa pag-iinom, maraming broken families. Why? Because that is the work of the devil, and we can combat that through praise and worship. Yes. Amen. Amen. Even po sa ating speaking in tongues. Yan, that is the work of the Holy Spirit din po sa ating Korabahan Darayasiki. Ay, kung meron pong problema or anong nangyayari, merong commotion, you can speak in tongues and the word and the Holy Spirit will work. Yan po yung gusto ng Panginoon. Amen? Kaya Amen. ikaw at ako kailangan ng marunong tayong magpuri. Dahil ito po yung lasting ministry na hindi lang po dito sa lupa. Ang prayer sa lupa lang, di po ba? But ang pagpupuri ay hanggang sa langit dahil yun po yung trabaho natin. Kaya kailangan na ikaw ay marunong magpuri. Kaya hindi na kailangan, huwag mong hintayin na gumanda yung boses mo saka ka magpuri. Hello? Dahil wala pong ipinanganak na maganda na yung boses. And the more the practice, the more you sing, ay naaasa po yung ating boses. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya kung, ganyan yung boses mo, sabi gano'n, hindi mas lalo pa tayong mag-practice. The more the practice, the more na mag-improve. Amen po ba? Kaya ikaw at ako, kailangan tayong magpuri kasi makita po natin kung anong nangyayari. Talagang nakakawala sa tanikala. Nakakawala tayo sa bandages. Amen. Hallelujah. So, yan po, the power of God. Praise can break every chain. Ano man yung nakatali sa atin. Siguro po yung kung ano-ano na nasa sa atin ay we can break it through sa ating pagpupuri sa Kanya. Dahil worship is a powerful thing to do. Kung alam ba natin, yung mga farmer dito sa Taiwan kasi, pag yung mga mushrooms, ay nilalagyan nila yung music yan. Oo, nilalagyan nila ng music at yun, magaganda yung mga mushroom nila. Hello? Amen. Kaya dapat tayo ding mga Kristiyano ay marunong tayong magpuri, lalo tayong gaganda, lalong gumaan po yung mga mabibigat na ating karamdaman, mga kapatid. Amen? Gusto mo bang gumaan yung karamdaman mo? Mag-worship ka. Because we can see here, talagang babagsak yung tanikala na nakakapit po sa atin. Amen po ba? So even din po ako, nung ako ay nagkasakit, ay wala po akong magawa, kundi ako lang po ay nagpupuri, praise your Lord, thank you, sabi ko gano'n. Tapos yung mga katabi ko, sabi nila, may sakit ka na nga, nasa ospital ka, mag-awit-awit ka pa, sabi gano'n. Ay, oo, sabi ko, alam nga naman na, ako'y iiyak, alam nga naman na kung anong gawin ko. The best thing to do is to worship in the presence of God.
Amen. Sometimes God allows things to happen so that meron po tayong time sa Kanya. Pag busy kasi tayo, masyado tayong malakas. Yung no time for the Lord, di po ba? But sometimes God allows things to happen para po you and God, ikaw lang at ang Panginoon, magpuri ka and you can really feel the touch of God. Amen? Amen. So, sige, gusto ko rin itong verse na ito dahil it really, wow, ganun pala pag magpuri ka sa Panginoon, kahit anong dami ng problema mo, kahit nasa kalagitnaan ka ng kapahamakan kapatid, kung magpuri ka sa Panginoon, the Lord will come and rescue you. The Lord will come and rescue you, kapatid. The Lord will come and help you. Kung anong nangyari kila Paul and Silas, mangyayari din po sa iyo at sa akin kung tayo ay magpuri ng may pagpupuri sa puso at katotohanan. Amen. So worship God in His name. Worship God sa kanyang mga salita. Sabi niya po, ano po yung salita niya? Is yung pong tunay nga na ang salita ng Panginoon. Kaya yung inaawit po natin na ito din po ay mga verses ng salita ng Panginoon. Inaawit lang natin. Kaya di ba pag inaawit natin, nire-realize natin, ay, ang ganda. Ano yung lyrics ng awit? There is joy in the presence of God. Amen? Amen. Kaya sa presensya ng Panginoon, walang malungkot. Hallelujah. Amen! Praise Amen. God. So, napakabuti po ang Panginoon. At number 2, there is healing sa ating pagpupuri sa Kanya. Amen. Makita po natin dito sa 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, 23. Basahin po natin. There is healing. Hallelujah. Okay? So, suddenly, okay? So, sabi niya, whenever the Spirit from God came upon Saul, okay? Whenever the Spirit from God came upon Saul, David would take his harp and play. Then relief would come to Saul. He would feel better and the evil spirit would leave him. Alam po natin na si King Saul, because of his disobedience, ay may bad spirit na pinadala ng Panginoon sa kanya na nagtutorture sa kanya. But when David played the harp, nawawala po yung sakit. Nawawala po yung bad spirit na yun, mga kapatid. Kaya kung tayo ay magpuri, yan, even gamitin po natin yung mga instruments, ay talagang the demons will flee. Kaya we can see here that even po si Saul, nung piniplay po ni David ang harp, nawawala po yung evil spirit. You see? Kaya powerful po ang pagpupuri, ang paggigitara, ang pagha-harp. Powerful po ang mga instruments na ito, mga kapatid. Because ang ating pong pinupuri at sinasamba ay Diyos na buhay. Amen. Tuwing ang masamang espiritu mula sa Diyos ay darating kay Saul, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay. At naging ginahawahan si Saul at ang masamang espiritu ay umaalis sa kanya. So ang mga sakit pala ay bad spirit. Kaya kung tayo ay magpuri sa Kanya, sa Panginoong Diyos, ay talagang mawawala. Umaalis po yung bad spirit. Hello? Amen. 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 Because there is power in praise and worship. Lahat po ng trabaho ng kaaway, as we sing, as we dance, as we glorify God, ay talagang umaalis po yung kaaway. Kaya ikaw at ako, ito po ay powerful weapon na ibinibigay ng Panginoon sa atin in these last days. Na siya po yung gamitin natin dahil wala po tayong kaya, mga kapatid. Amen? But ito yung power natin to worship God and to glorify Him. Siya po ay bababa at tutulungan Kanya at mawawala po yung mga talikala or mga nararamdaman mo sa katawan mo. Amen? Sino po yung may sakit ng ulo ngayon tapos nung nagpuri siya ay wala na? Oh, di ba? Marami po yan. Kung
minsan, ay, huwag mo na akong magpunta sa church kasi masakit ang ulo ko or ganito ang nararamdaman ko. Pero magpunta ka pa rin. Ay, nung umawit siya at sumayaw siya, nalaglag ang mga sakit-sakit. Amen? Praise the Lord. Kaya, there is power in praise and worship. Kaya dapat po na ito yung gawin natin. Dahil ito yung hinahanap ng Panginoon na tunay na pagpupuri. Amen? Tunay na yung pag-aawit natin. Yung tunay na yung aawit na nga tayo, dapat tunay na. Di po ba? Para hindi po sayang yung ating ginagawa. Amen? Sayang. Kung hindi natin, if we don't give it to the Lord. Hallelujah. Amen. So, makita po natin dito na umaalis ang bad spirit kay Saul kung si David ay nagpi-play ng gitara or nagpi-play ng harp. Yan. So, lahat ng instrumento, gamitin po natin. Kaya kung meron ka pong talento na mag-gitara, umawit, sumayaw sa Panginoon, kahit hindi ka marunong mag-gitara, marunong ka naman sigurong pumalakpak, di po ba? Pumalakpak na tayo para sa Panginoon. Oh, yan. Yan, so pumapalakpak na tayo sa Panginoon, ay natutuwa ang Panginoon. Oh, kaya the Holy Spirit and the power of God is here, mga kapatid. Amen, amen. Even po dito sa Psalms 147, verses 1 to 3. Emotional music can drive away spiritual oppression. Ang demonyo kasi, yung ino-oppress niya yung mga isip natin. Pero true po sa ating pagpupuri sa Kanya, pagpupuri sa Panginoon, mawawala po yan. Amen? Kaya kung minsan parang naguguluhan ka, ano kayang dapat kong gawin? Mag-worship ka, kapatid, maiayos yung isip mo. Hallelujah. Okay, so dito po sa Psalms 147, 1 to 3. Praise the Lord. Okay, so sabi niya dito, praise the Lord, how good it is to sing praises to our God. How pleasant and fitting to praise Him. Purihin, okay? Purihin ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga papuri sa ating Diyos, sapagkat siya'y mapagpala at awit ng papuri ay naaangkop sa tulong. The Lord builds up Jerusalem. He gathers the exiles of Israel. Itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Kanyang tinitipon ang mga itinapon mula sa Israel. At sa 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Wow. Sino bang brokenhearted dito? Ay, wala, no? Hallelujah. Sabi niya dito, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Wow. Kanyang pinagagaling ang mga may pusong wasak. Oh, wasak yung puso. Parang, di ba, kung minsan ay nadurog-durog na yung puso ko. At sabi niya po dito, kanyang pinapagaling ko ng Panginoon ang mga may pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Wow, praise God. Amen? So, ang Panginoon po ay talagang siya po yung nagbibigay ng kagalingan, even the eater. Alam ba natin yung kagalingan na ibibigay ng medisina sa ating puso ay nothing sa ibibigay po ng Panginoon. Amen? Healing, true healing comes from the Lord. Because God provides comfort, binds up emotional wounds, and help restore wholeness to those in pain. Hallelujah. Amen. Meron ba tayong naintindihan? Amen. So there is healing. Emotional healing. And pati yung wasak na puso or nasugatan na puso, kayang-kaya po ng Panginoon na pagalingin. Hallelujah. Amen. So, make room for love. Amen po. The love of God. Amen. Hallelujah. God heals the broken-hearted and binds up their wounds. Yeah. Because He is our divine healer. Ang Panginoon po siya yung divine healer natin. He can restore joy and peace and love in your heart. Pwede pong i-restore ng Panginoon po yung kagalingan or yung joy sa ating buhay. You know, joy is our strength. The joy of the Lord is our strength. Kung wala po tayong joy na sa pagpupuri sa Panginoon, ay
nothing. But sabi nga na, the joy of the Lord is our strength. Yung kagalakan po na nanggagaling sa Panginoon, yun po yung kalakasan natin na magpuri sa Kanya. Kung wala Amen. kang joy, naaalala, ano ba yun? Ano mo ba, sa sarili mo, kung wala kang joy, parang ka na lang naglalanta, yung parang wala kang strength. But if you have that joy, you have the strength to worship God. So the joy of the Lord is our strength. He can restore joy and peace and love in your heart. Okay? Hallelujah. So, even in 2 Chronicles 20, verses 22 to 23, worship also confuse the enemy. Yan, makukonfuse ang enemy. Imbis na, ay, sirain kasi siya ang tatayo ngayon. Sabi ganun, ay, if you worship God, makukonfuse yung enemy. Hindi po ikaw yung makonfuse. Yung enemy ang makonfuse. Amen? Amen. Hallelujah! Kung gusto mong i-confuse yung enemy mo, magpuri ka sa Panginoon. Tingnan po natin kung anong nangyari in the life of Jehoshaphat at kanyang mga kasama. Kabilaan po yung kanilang mga kalaban. Pero makita po natin dito, okay, basahin natin, sabi niya 2 Chronicles 20:22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. So ang Panginoon mismo, dahil po sa kanilang pag-aawit, ang Panginoon mismo ang nag-set ambush sa kaaway ng mga Judah, okay, ng mga Israelites, and they were defeated. Kaya we can defeat our enemies through our praise and worship. Sa ating Amen. pag-aawit. Totoo po yan. Hallelujah. Okay. So, sa 22, anong sabi niya doon? The men of Ammon and Moab rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. So yung mga kalaban, sila na yung nagsira-siraan. Yung mga kalaban, sila na yung naglaban-laban. Ano? Imbis na sisirain po nila or they're going to invade Judah or Israel. Pero sila po na mga kalaban, sila na yung naglaban-laban. Ano? Amen. Makita po natin, talagang ang Panginoon, yung pag-worship po natin sa Panginoon ay makapangyarihan. Kaya nga, ikaw at ako, ito po yung powerful weapon natin. Kaya hindi po nagkamali ang bishop natin na ibinigay ng Panginoon sa kanya itong tema natin na worship the Father in spirit and in truth. Dahil makapangyarihan at malaki pala ang magagawa niya sa buhay mo at sa buhay ko. Lalong-lalo po sa end times na ito. Marami na talagang problema. Tingnan po natin ang paligid natin. These are the signs of the end times. Naglalaban-laban, gera-gera. Even po, hallelujah, hindi lang po sa pero lahat po ng mundo ay talagang makita natin that the devil is roaring like a lion to destroy. But ikaw at ako, kailangan na marunong po tayo na magpuri ng may katotohanan nang gagaling sa ating puso at sa puso natin. Amen? Amen. Praise God. So, tingnan din po natin dito sa Romans 12:1-2. Ito po yung sabi ng Panginoon sa kanyang salita. So, Romans 12:1-2. Hallelujah. Okay, sabi niya, therefore, sabi niya dito, kaya nga, ayan, therefore, yung parang, ito na yung parang pinaka-conclusion, kaya nga, sabi niya, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, and holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Makita natin po dito, mga kapatid, kung ino-offer pala natin ang ating katawan, buhay na sakripisyo para sa Panginoon, ito po, sabi niya, ay holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Isa din po pala ito na ating pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo po sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan.
Halo, ialay po natin ang ating katawan para sa Panginoon. Amen. Ano ba yung talento natin na gamitin natin para sa Panginoon? Siguro magaling tayong magsalita, ano? Yan, ialay natin sa Panginoon, mag-encourage sa bawat isa. Amen. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos sa inyong ialay ang inyong katawan. Ang mga katawan na isang handog na buhay. Banal na kasiyasiya sa Diyos. Hello. Ialay po natin yung buhay natin na kasiyasiya sa Diyos. Amen. Yung pong kaaya-aya sa Panginoon. Ano bang maiaalay mo na kasiyasiya sa Panginoon? Ano ba yung maiaalay natin? Ikaw at ako, ano ba yung maiaalay mo na ikakasiya ng Panginoon? Amen? So, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. So, ito palang pag iniaalay po natin yung ating buhay sa magagandang bagay para sa Panginoon, sabi nga dito na ito po ay may katuwirang paglilingkod. Ito rin pala ay isang paglilingkod, mga kapatid. Amen? Kaya, hindi man tayo marunong umawit, siguro marunong din tayong magwalis. Di ba ba? Siguro marunong din po tayong mag-ayos ng upuan. O marunong naman tayo sigurong yung kahit wala akong magawa, eh, ako na lang mauna. O, di ba? Na you are, yung pong on time. Yan. Ano sabihin ko sana? On time tayo sa pagsisilbi sa Panginoon. Amen? Wala man tayong may ano, yung oras po natin, maisakripisyo natin sa Panginoon. Give our time, give our best to God. Dahil sabi niya, ialay po natin yung katawan natin na kasiya-siya para sa Panginoon. Nasisiya ba ang Panginoon sa ating mga ginagawa? Hallelujah. Sa 2. Ito natin sa 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Ano po ang mga nangyayari sa sanlibutan ito? Ay, marami ng uso-uso. Di po ba? Ayan, nakikiuso na rin tayo. Mga damit. Ayan, tingnan mo na yung mga damit ngayon. May punit-punit. Maganda, pero maiksi yung isa. Nakaganito yung ano niya. Kaya, huwag ninyong tularan ang sanlibutan. Huwag nating tularan yung sanlibutan na ito. Pero maging pure tayo sa Panginoon na sabi niya, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kailangan pala na mabago yung pag-iisip natin. Amen. Kasi pag mabago yung pag-iisip natin, pati po yung action natin nababago, naaayos. Hello? Amen. Hallelujah. Kaya, oh Lord, thank you. Ganun pala. Kasi pag joy ang nasa isip mo, magaganda yung nasa isip mo, di ba, nakangiti ka, maayos yung action ng katawan mo, di po ba? Amen. Pero pag galit, puros puot yung nasa isip mo, ay imbis na maganda ka, parang owl ba, di ba? Kaya yung bang, kailangan na, ganun pala na pag-iayos natin yung ating pag-iisip, wow, the joy of the Lord, siya po yung garment natin, ano? Nakikita sa ating buhay. Hallelujah. At sabi niya, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. So, pag maayos pala ang ating pag-iisip, mga kapatid, ito rin po yung act of worship natin. Kung maayos yung ating pag-iisip. Amen ba? Amen. At huwag po tayong makiayon sa sanlibutan. Kung ano yung inaawit ng sanlibutan, hindi po yun. Ayan. Ang aawitan po natin ay ang Panginoon. Dahil, sabi niya po dito na, ibigay natin ang katawan natin as buhay na sakripisyo para sa Panginoon. At gawa po tayo ng kasiya-siya, magagandang bagay para sa Kanya. Huwag nating sayangin ang ating buhay, mga kapatid. Because we have only one life to live. Hello? There's no more chance. Habang tayo po ay buhay, ito na po yung paggawa na natin ng magagandang bagay na kasiya-siya sa Panginoon.
na tayo ay nagsasakripisyo. Pag day off natin, andito tayo na nagpupuri sa Panginoon, nagtutulungan sa gawain ng Panginoon, nag-i-evangelize. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Para tayo ay meron man lang magawa, meron man tayong magawa para sa Panginoon. Dahil yun po yung hinahanap ng Diyos. Yung tunay na paglilingkod, hindi po yung pakunwari. So, yan po. At sa 3, tingnan po natin sa 3. Okay, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kaniyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin. Huwag mag-isip, sa kaniyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin. Kundi mag-isip ng may katinuan. Kaya nga kanina sabi niya, na iayos natin yung pag-iisip natin na mag-isip tayo ng matino. Hello? Amen. Ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ibigay po natin, let us, sabi niya na, give our best to the Lord at magpuri tayo sa Kanya. Sana yung pong ating buhay ay magagamit para sa Kanyang ikaluluwalhati at meron po tayong magagawa na kasiya-siya sa Panginoon. Alam mo, kung meron kang ginagawa sa Panginoon, nasisiyahan ang Diyos. Amen. Kung tayo na nagtatrabaho, mga employer natin, kung maayos po yung trabaho natin, we go na sinusubrahan natin yung oras sa ating pagtatrabaho kahit wala sila, hindi nila nakikita ang trabaho natin at inaayos natin. Hindi pa pagbalik nila ay natutuwa sila. How much more ang Panginoon? Amen po ba? Amen. Kaya sana sa ating paglilingkod sa Panginoon ay huwag po nating basta-bastahin na huwag nating laruin ang ating panampalataya. At ibigay natin yung buhay natin, yung oras natin na magpuri sa Kanya para po ay sa pagdating ng panahon ay meron din po tayong reward na ibibigay niya. Amen. Because there is Amen. always a reward sa lahat po ng mayroon tayong ginagawa. Hindi lang po natin ginagawa ito na baliwala lang. There is a reward, mga kapatid. Amen. At ang lahat ng ating mga ginagawa na ito ay nakasulat sa Kanyang aklat. Doon po sa Revelations 20, 12 to 15, sabi niya na meron pong dalawang aklat na nakasulat yung lahat ng mga ginagawa mo habang ikaw ay buhay. Hello? Amen. At sabi niya na yung isang aklat ay kung makapunta ka sa langit ay nakasulat yung pangalan niya sa aklat ng buhay. Kaya nga, wala po tayong maibigay sa Panginoon as a gratitude sa ginawa niya sa atin sa cross. But maybe we can give our time. Maybe we can give yung pong obedience natin sa Panginoon. Yung pong gawa tayo ng maayos or gawa tayo ng kasiyasiya para sa Kanya. Para masiyahan naman siya sa paglikha sa atin. Amen? Hallelujah. So, yun ang ma-share ko na let us worship God in spirit and in truth. Dahil sabi niya po dito sa John 8:32, if you know the truth, and the truth will set you free. Amen. So, katotohanan po, siya yung nagpapalaya sa atin. Kaya paano po tayo magkaroon ng katotohanan kung hindi po tayo nakikinig? So, the more we listen, the more na nakakarinig tayo, the more truth na ating pong na-absorb. Amen. And the truth will set you free, sabi niya. So, praise the Lord sa Kanyang salita. Ito lang po ay very short at may the Lord bless each one of us, even po sa lahat ng nasa online. Gamitin po natin ang ating katawan na magpuri sa Panginoon at tayo po ay ipi-bless ng Panginoon. Amen? Amen. So, we can see the power of praise and worship na kung ano man po yung sitwasyon mo sa panahon ngayon, pwede kang magpuri sa Panginoon at ikaw ay makakawala sa mga talikala na nakalibot sa iyo. So, ang ano po natin nangyayari din po sa
sa church natin sa Pilipinas, lalong-lalo po sa Irisan, every night meron pong healing crusade. Umaawit sila, and healing is working in the hearts of people. Marami pong nagtitestimony sa kanilang pag-aawit ay talagang na, napapagaling sila, na susunod po yung kanilang mga problema, bumabalik po sila nagtitestimony. Kaya ganun din po ang gawin natin, mga kapatid. Tayo po ay magpuri sa Panginoon, ano po yung maibigay natin na pagpupuri sa Kanya na living sacrifice, gawin po natin. Sabi ko nga, huwag po natin sayangin ang ating buhay dahil ang buhay lang po natin ay iisa. Amen? Amen. So, yun lang po ang may-share ko at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, yes, O God, we praise you. Salamat muli sa mga salita mo. Tunay nga po na meron pong magagawa ang aming pagpupuri sa iyo, na ito po ay makapangyarihan na weapons namin to combat against the enemies. And thank you, Lord, because tinuturuan mo po kami in these last days, in this last time, O God, ay hallelujah, lalo pa kaming lalago sa aming panampalataya, lalo pa kaming hallelujah, magpatuloy na magpuri sa iyo hanggang sa iyong pagdating. Salamat po, Lord, sa mga salita mo, at ikaw ang mapapurihan. Isulat mo nawa sa aming puso na ito ay isagawa namin at makita po namin kung paano ang mag-iepekto ang aming napapag-aralan na ito, na hindi lang po namin mapapakinggan, through po sa aming pag-obey at pagsagawa, doon po namin makita how you will work and how you will heal us, O God. Thank you so much. We praise you. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.